lahat ng nakausap ko, even before, ang goal nila is, gusto ko lang gumawa ng magandang pelikula. After a while, hindi na yun totoo. Gusto ko lang na maraming pera. Tapos ang pangit na ng mga pelikula nila, sunod-sunod na. Parang sabi ko, sana hindi mangyari sa akin yan. Yung kinain ako ng sistema. Sana hindi. Pero magkano ba? Yung pa rin. Ako din. First music video ko, Sirena. Di yan. At least na-achieve niyo po pala. Walang tail. CG lang kasi yung tail. Hindi ko na-feel yung hindi ko makagalaw. Tapos hindi ako makahinga. Hindi ko na-feel yun. Pero okay na po eh. Masaya na ako. At least Sailing Alessandra De Rossi. Check it out. Yeah. Hi Dreamers, this is Jerry Salvador and this is The Pillow Talk, where dreams get unplugged. So napaka-special po ng ating episode for today dahil this is our season finale and of course, napaka-special din po ng ating guest dahil ang mga kasama po natin, napaka-serious actors niya po. And isa rin po siyang stand-up comedian. Let's all welcome Miss Alessandra De Rossi. Hey, hello po. Thank you. Ang ganda naman ang intro. Narinig ko po sa isang interview niyo with Miss Aster. Tita Aster, yung gano'n. Yeah. Sige, sirusoyin ko na siya. Serious comedian na po kayo. So, welcome po dito sa The Pillow Talk. It's my pleasure. Yes, it's an honor po. Pag-imbita sa akin. Yes, sobrang idol ko po kasi talaga kayo. Kaya sabi ko, sana ako natin si Miss Alessandra. So, ayan. Ayan, yung tatay mo, video ko lang 6 a.m. Grabe, 6 a.m.? Sabi ko, daming sino ba to? Ayun po, nanghingi ako ng tulong sa tatay ko. Kasi sabi ko, sana po makuha natin si Miss Alessandra. Tapos ayun po, nandito na po kayo ngayon. Hello, Daddy, I'm here. Hello po, salamat sa inyo. Ayun po, so ang gusto ko po pag-usapan with you is yung life niyo po basically. So simulan po natin from the very start. Yeah. Kasi nakwento rin po ng tatay ko na nakakatsikahan niya daw yung dad niyo nung sa Bubble Gang nung nagsushoot. Tapos sabi niya na nag-meet daw sila ng mom mo sa Luneta. Yes. Kasi parang Navy siya, ganyan. Pero Italian po yung father niyo, no? So ano yung kwento with that? Yun, parang nakadock yung barko nila sa Luneta, Manila Bay. And then dumaan yung mami ko. Oh my Meron God! siyang tinutour na friend na galing probinsya kasi parang tourist destination dati yung Luneta eh. So ayun, parang may nagpicture yata sa kanila. And then, sinabi na parang ipapadevelop yung picture. Matagal yun. So yun, nagchikahan sila gano'n, nagpalitan ng address. Yun na yun. Grabe! Ang yung parang nagkatinginan lang ganyan. Ganun ang love before. Yun na yun. Love at first sight. Iba na ngayon. Diba? Kilalanin mo muna ng 3 years, 4 years. Ganon. Nagka-develop pa na sila habang dinedevelop yung picture. Nakita na nila yung forever. Grabe, ang galing. And then, nung time na po yun, nung pinanganak kayo, sa Italy ba? Or sa UK. Doon naman nakadestino yung daddy ko during that time. So, lumipat sila sa UK and then, yun, pinanganak ako doon. Pero 2 years lang kami doon and then lumipat na kami sa Italy. So, parang doon ako lumaki. Okay. And then, hanggang ilang taon po kayo nun? Up to 7 years old, mga ganyan. 6 and a half. Okay. Kaya po pala Inglesera kayo nung bata. Hindi kayo marunong? Hindi na nga ako Inglesera ngayon. Mag-Tagalog na lang po tayo. Pero nung 7 years old, lumipat na po kayo sa Philippines. Yes, di kami marunong mag-English, hindi kami marunong mag-Tagalog. So, medyo magulo. Pero madali naman natutunan kasi bagets-bagets pa ako nun. Madali pa yung parang processing ng speaking. Yes. And then dito na kayo nag-aral ng grade school? Yes, grade 3 ako nun. Tapos hanggang second year high school. Regular school ako. And then yung third and fourth, yun yung parang homeschooling, but you're all cutting classes. Please don't be like me, okay? So, pero nung bata po kayo, like, how were you as a child? Bibo na rin ba kayo? Ganyan? Bibo daw talaga ako. Makulit daw talaga ako. Pero parang favorite ako ng lahat. Kasi nga, charming, gano'n. Dalawa kasi kami ni Asunta eh. Yung laging, kami yung magkasunod, parang yung next after 5 years pa dumating eh. So parang kami lagi yung pupunta sa ganito, pupunta sa kaibigan ng mami ko, sa tita ko, ganyan. Si Asunta yung the beautiful girl. Ako yung si favorite dahil cute ako. Dahil funny ako. At least may kanya-kanya kayong personality. Ganyan. Yes. I shine in my own way. Yes! And then, nung bata kayo, ano yung dream nyo nun? Maging? Honestly, Sirena,
Wala talaga ako ibang maisip na, ano ba talagang gusto kong maging nung bata ako? Parang wala talaga. Seryosong gusto kong maging sirena. Kasi na-imagine ko na may kukuha sa akin one day. Baka may long lost father, ganyan. Parang ganyan, oo. Pero syempre nung tumanda na ako, parang ano kalokohan yan na Alex, ganyan. And then, ano ba uso ng panahon ko? Wala. IT. Hindi ko naman pinangarap yon. So, hindi ko naman pinangarap mag-doktor. Hindi ko rin pangarap mag-beauty queen. Wala akong pangarap. Sirena talaga. Ang pangarap ko lang makatapos siguro nung time na yon. And then, nakita ko, ang hirap pala ng school. Ayoko na nitong algebra. Alam ko na, I have a I need an idea. Mag-artista ako. So, doon na nag-start. Yung dream na yun. Pero, bakit pag-artista? Kasi, yun yung madali, number 1. Number 2, 9 years old ba? 8 years old si Asunta sa Bubble Gang. Lagi akong sumasama sa taping niya eh. Ako yung taga-bantay ng gamit niya, ganyan. So may mga times na, kulang tayo ng talent. So yan, pwede na si Alex. Naalala ko pa yung daddy mo nun eh. Lagi na din ako inaasar, ganyan. Yeah. Pero hindi ko naman naisip na parang gusto ko rin. Alam mo yan, may mga moments na sasama ka sa isang dance or sa isang ganyan. Pero, wala sa utak ko. Ang gusto ko makatapos ng pag-aaral. And then, yun, nahirapan ako eh, second year high school. Algebra nga. Ayoko na to. Sabi ko, you know what? Parang masayang mag-artista. Ayun. Since nandun na rin nga kayo sa Since madali na siya. Ganyan. Yes. So, may mga nakakausap na rin kayo. And yung, syempre, yung mga kakilala niyo. Yes, at saka even mga auditions ko naging madali. Kasi kapatid ako ni Asunta. Ganun lang siya kadali. Hindi mo na... kailangan pumila ng, alam mo yun, yung meron ng selected ba, parang gano'n. Parang kayo na rin po yung tinatap. Parang, siguro, parang gano'n. Kasi mas madali eh, kaysa out of nowhere, di ba? Ito kapatid ni Asunta. So, thank you to my sister for paving the way. Yes. Yeah. Pero yung mismong kayo din po, na like, kasi kung yun yung naging reason, pero sobrang tagal nyo rin with acting. So, there must be a deeper reason then why you want this. Ano naman, parang syempre nakita ko yung beauty ng pwede kang mag-impart, for example, ng isang important lesson sa viewers, di ba? Through a film. Magkwento ng isang napaka-importanting kwento. Bakit naman di ko gugustuhin, di ba? Yes. Syempre yun naman yung point na parang nung time na yun, gusto kong, yun nga, Princess Sarah yung dream role ko eh, nung bata ako. So, yun pa lang, alam mo na, story of inapi-api, and then yayaman, and then malalaman niya na hindi niya totoong magulang yun. Mamaya, sirena talaga yung... basta, something like that, yeah. So, yun ang mga gusto kong gawin nung bata ako. And then, yun na, nung nabigyan ako ng mga important films like Mga Munting Tinig, and yung mga sumunod, lahat ng indie films ko, sabi ko, parang ito talaga yun. Parang na isabuhay nyo na din. This is where I belong. Charot. Yeah, and then, so, ayun, yung sa acting nga, how did you start then? Well, what was your very first role? My very first role, hindi ko na talaga siya maalala kung ano man siya. Parang nagka-ano-ano na. Yes, alam mo, pag tinanong mo ako about my childhood, wala naman talaga ako masyadong maalala. As in, you were just living. Yes, kahit yung mga tao, parang, di ba naalala mo kung ano, hindi eh. Siguro din mo kasi sobrang bibo nyo lang, parang punta dito, punta dyan. Yun lang yun, pero hindi ko naalala kung ano yung very, very first talaga. Hindi. Sa Azucena na ako, yun na yung pinaka-memory ko. Yung at least seryoso. Seryosong film, yung kailangan mo lang, hindi ka naglalaro dito ha. Oo, yun, 15 years old 15. ako. You know, part na kayo ng Star Circle noon. Yes. Yes, 13 ako nag-Star Circle. Yun kahit paano. Pero wala rin ako memories ko anong ginawa ko doon. Pero po nag-workshop din kayo? Yes, bago i-launch sa Star Circle, nag-workshop kami. So, how was that experience for you? As parang bata pa, ganyan. Tas, Hindi ko gusto. Bakit? It was parang too mature for a 13-year-old. Yeah. So, meron sila mga gustong patunayan during those times na dapat ready kayo for whatever role. Parang ito, trabaho. Oh, come on! So, syempre, kailangan mo siyang gawin, kailangan mo siyang tapusin or else hindi ka makakapasa, hindi ka malulunch sa ASAP. Parang siyang school din, no? 10 days. Ganon. 10 days ba? 20 days, mga ganon. Tapos may pag-graduation? Hindi naman, pero parang pag hindi mo siya tinapos, hindi ka ilo-launch. Yes. Tapos, ang gawain pa noon was,
kailangan marunong kang sumayaw, marunong kang kumanta. All Diba? Kaya around. may nakikita tayo sa TV dati, ba't nandiyan niya, hindi siya marunong sumayaw? Ang tigas ng katawan niya. Sino kumanta niya, hindi niya kaboses. Kasi dapat marunong ka lahat. So, gusto ko umarte. Yun talaga yung yes, marunong ako kumanta, pero ay pangit ng kanta niyo. Ayaw ko kantahin yan. Yun, in my mind, syempre, ayoko sumayaw. Yung naiiyak ako kasi yung launching, kailangan namin sumayaw. Tapos parang inisip mo, ilan kayo sa batch, hindi ka marunong sumayaw. Paano ka mapapansin? Na-judge ka na kaagad sa isang talent na hindi mo naman talent. Ayun. So parang tumatakbo sa isip ko ng mga panahon. Gagawin ko dito. Hindi naman ako mapapansin. Di ba? Kasi yung makikita is, palpak siya. Hindi naman nila alam. Sa acting pala yung gusto niya gawin. Yes. So may mga ganun. Kasi actually, totoo nga yun. Parang, di ba, kung saan mag-shine, dun sa strength talaga. Yes. Pero gusto nung iba na nagpo-produce ganyan, na all around, everything, dapat magaling ka. Hindi pwedeng ganun. Kalokohan yun. Yes. Totoo, diba? totoo. Oo, meron tayong mga artista before na may album, pero hindi naman talaga sila yung kumanta. Kasi kunyari, multifaceted ka, ganun. Ngayon, actually, hindi na yata pwede yung mga ganun. Nalalaman na. Oo, tsaka nako-call out na siguro ng netizens na, baka pwedeng huwag nyo nang pagsayawin to, kawawa naman. Kahit nga yung pag-lip sync, di ba, parang hindi na rin masyadong inarap. Yes, diba? yes. Parang, gusto natural na kahit parang ano man at least may +1. Boses mo pa rin, tapos may live ka. Oo, parang gano'n. Mas gusto na ng mga tao yung mas truthful talaga. Yes, na kasi, dapat lang. Yeah, totoo naman. Kasi dapat yun naman talaga yung parang pinapakita natin. Yes, tsaka panahon ko, rebellion yun. Matigas ang ulo nito. Ganyan. Ako talaga yung, ayoko po talaga sumayaw. Ay, hindi, kailangan mo sumayaw. Gano'n. Nakikinig sa akin. Ganon. Princess Sarah talaga ako. Inaapi nila ako kahit ayoko. Inaapi nila ako. May naman ganun feeling ko. Pero yun nga po, nag-start din po yun nga yung parang na-typecast ka as medyo, yun nga, parang mahilig parang yung boundaries nyo po madami. Oo. Ano ngayon? Oo. Tama naman. Diba? Pero saan po kayo nanggagaling with that? Kasi ako, I agree with that. Yeah. Na kailangan mag-start sa atin. Kasi if hindi din, kung saan tayo mapupunta na hindi rin naman natin gusto or minsan harmful pa for us. Yes. Yeah, hindi pwedeng oo ka lang ng oo. Well, actually sa mami ko palang ganun na ako. Kasi dami niya rin gusto for us. Yung parang, mga small things, anak, kanta ka. Ganda boses mo dyan sa party. Yung, no! Diba? Sabi, hindi, gusto na marinig ang boses mo. Hindi. Hindi naman ganun. So, sa kanya pa lang kaya ko na mag-no. Paano na lang sa iba, di ba? Pag hindi ko feel, parang gano'n. So, yun, nakikita ko syempre sa showbiz na pag nag-no ka, alam mo naman ang ego ng mga tao, di ba? Parang pinepersonal nila. Parang wala siyang kinalaman naman sa inyo. Sa akin lang, ayoko lang talaga itong gawin. Parang hanggang dito lang ako. Gano'n. Yeah. And how did you have to deal with that? Kasi ang hirap nga sa industry na gano'n. Yung nga, na-ekis pagka, diba? Pagka, padiva to, ganyan, ang daming hinihiling, or what? Di totoo yun. Hindi naman ako totoong diva. Diba? Pagka na-hire mo ko, yun na yun. Trabaho talaga. Diretso na yun. Walang attitude, walang hihingin na kahit na anong wala talaga. So, yun lang. Wag lang syempre yung mga nudity, kissing, ganyan. Kasi nga, siguro may trauma din ako dahil, siguro nga, 13 ako nung binibigyan ako ng role na may ganon. So, 13, 14. Hindi ko talaga siya kayang gawin. Tapos, yun, nasigaw-sigawan ako, ganyan. Hindi to sa taping hindi ko na kasi pinaabot ng taping Sinabi ko na hindi ko po kayang gawin. And then yun pinatawag nga ako sa office. And then, talak, hindi daw sisikat, hindi ako sisikat, ganyan. So, nagmarka yun sa akin na hindi ako sisikat. So, sa haba-haba na panahon na hindi ako sikat, parang, tama siya. Agree. Tama siya. Kung yun talaga, di ba? Alangan namang, all of a sudden, ready na po ako, labas dila ako. Parang, hindi na bale. Parang gano'n. Yeah, nung nag-set nga kayo ng boundaries sa self nyo, at least din, nung ganun pa kayo kabata, alam nyo na yun. Kasi yung iba, di ba, nag-yes, tapos hindi nila alam kung anong ginagawa nila. Minsan, tapos masyashock na lang sila. Nandun na sila, wala na sila magawa. Or pag nagkaanak na lang sila, doon nila bigla na lang nagkaka-boundaries. Hindi na po ako tumatanggap ng may love scene kasi may anak na po ako. Parang, may na lang naisip yun. Ako naman
Bata pa lang. Iniwasan ko lahat, wala naman akong anak. Pero may pamangkin ako. So, it's all worth it. Yes. Pero yun nga po, yung sa boundaries, going back to that lang din, yung gano'ng kahirap nga, like, hindi talaga kayo nabibigyan ng projects because of it. No, lagi namang may offer. Tapos pag nababasa mo na, oops, tatawag mo na yon. Uy, itong part na to, ganyan-ganyan. Minsan napag-uusapan, minsan may hanggang dito lang, minsan, ay, importante talaga yan, Alex. O yun, hire na lang kayo ng iba. Tawagan niya ako sa susunod. Pero thank you for the offer. Maayos naman ako makapag-usap. At least, yun yung important din. Na, like, na-communicate ng maayos. Yes, na it has nothing to do with the script, diba? Yes. Actually, excited kang gawin, but it's just that ito may isang eksenang to na hindi ako willing ipagpalit ang lahat for this. Parang morals and values. Sa lahat, magkano po ba? Hindi naman ganun ka-worth it. Medyo mas mataas. If the price is right, Boss Vic, Viva Max na to. Charot! Ayun, so ganun. Actually, I think sobrang good nga din po yan. Especially din sa mga nagsisimula. Yes. Like, good advice din to stick with. Kasi, pagka hindi ka nag-set nga ng sarili mong boundaries, so, kahit sino, pwede nga sabihin, ito, gawin mo, ito, ganyan. Yes. Ang dami nang naloko sa ganyan, yung mga tipo, patanggal ng bra. Ay, hindi po, ako, hindi, backshot lang, backshot. May camera dito. Hindi niya alam. O, pakitakip ng buhok. Pero, alam mo yun? So, ano naman, wala akong issue sa mga ginagawa yun. Kumbaga, kung yun ang gusto nyo, ang tingin nyo sa sarili nyo ay artist na gusto mag-express in that way, wala akong problema talaga kung yun yung sa inyo. Ako lang mismo talagang, hindi ko talaga bet. Parang ganon. Parang feeling ko mapapanood ng tatay ko, or mga kaibigan ng tatay ko, tito ko. Wag, best friend ko, ang dami kong lalaking kaibigan. At alam ko sila magkwentuhan, ha? Ayaw mo mapagkwentuhan in that manner, di ba? Ng ibang lalaki. So, ayaw mo nang parang, kunyari, may mga artista pag nagkakwento na, uy, si ano, kalabsing ko buong araw. Bro, nakapanty lang siya. So, parang ako, di mo rin yung gagawin ko. Kung ikaw din yung in that position. Hindi masarap marinig yung mga ganong klaseng kwento. So, for yourself, no na lang. Ganon. My body, my rules. Yes, totoo of course. Yun. Yes. So, maganda nga na ganun. Yes. And yung mga gumagawa naman din nun, kasi yung iba din, di ba, depende. Parang depende sa story. Yes. Di ba, kung magandang story, sige, go. Pero kung or may limits. Kunyari, hindi kita yung talaga. Tas lang, parang mga ito lang yung kita, ganyan. Okay lang. So, okay depende lang talaga per person. Oo, basta okay ka. Yun ang pinaka-importante. Alam mo kung bakit mo siya ginagawa. Bakit nga ba? Parang ganon. Kung expression siya, go. Diba? Kung pera siya, go. Nasa sayo yun. Basta dapat din, alam mo, kaysa yung iba nagdidikta sa'yo. Yes. Yeah. So, ayun, sobrang, gusto ko rin talaga pag-usapan with you yun. Kasi sobrang ganun nga sa industry, diba? Lalo na pagka, even behind the scenes, may mga nag-o-offer na, mga kahit producers, ganyan. So, pag wala kang ganung boundaries, you'll say yes. Yes. Din. Ako nga sabi ko, ba't ganun? Never pa ako na-offer ng mga indecent proposal. Tapos parang sinasabi niya, paano i-itsura mo? Parang mumurahin mo sila agad. Kabagay. Parang wag na lang to. Kasi ko pwede naman, tatanggapin ko lang naman yung pera, di ba? Wala naman, di ba, magde-date, akin na lang yung pera, ibigay niyo na. May ganon. Pero, naman po, yung sa workshops ulit. So, kasi very natural yung acting nyo eh. So, parang pag sa workshops, kasi parang feel ko iba yung tinuturo nila so based on how you act din. Kasi sobrang natural. Malayo yung workshops. Yeah, so paano yung sa inyo? Hindi ko alam eh. Diba? Parang sobrang natural nga kasi siguro ganun na nga. Kung come what may, however I feel that day. Diba? Parang ganun. Sa workshops kasi, ang tinuturo nila is more of a technique. Parang how to save your voice kung puro sigawan. Kasi syempre, pag take 2, take 3, take 4, wala ka ng voice. Yung mga ganun. Ano pa ba? Tsaka kung saan mga huhugot, ganyan. Pwede. Pero hindi kasi ako humugot sa ganun eh. Mas nandun ako sa eksena. Parang, pag naiyak ako, nakakayak talaga yung eksena. Pag hindi ako naiyak, hindi naman talaga nakakaiyak. Di ba? Paano ba to direct? Hindi naman talaga ito nakakaiyak. Parang medyo Meissner po. Alam niyo yung Meissner technique? So, yung pagka-ano po Meissner, parang sa ano kayo, kung ano yung nangyayari sa actual lang, very present. Tapos you're working with your co-actor talaga and the surrounding. So, feeling ko mas ganun po yung technique nyo. Pero parang even more natural pa kayo than Meissner. Parang ganun yung na-feel ko. So,
baka may sarili po kayong technique. Baka may sarili akong mundo. Mundo? Ano kami ni Cheverlu? Baka po eventually magkaroon kayo ng sariling acting technique. Wow! Baka, ako nga mismo hindi ko alam kung paano. Wow, basta I'm just there. The De Rossi acting technique. Ganda. Diba? Ang ganda. So, eventually po, baka mangyari yun? Wow! Hindi. Paano ko ituturo yung hindi ko alam kung paano siya nangyayari? So baka it's the empath in me. Minsan sasabi na, pag empath ka, pag may nagyon, magyoyon ka rin. Ganun pala. Kaya pala ako ganun. Yung, di ba, yung may humikap, tapos, nantok din ako. So, pag sad ka, sad din ako. Pag happy ka, happy din ako. Parang depende siya sa energy na nandun sa paligid. So, yun yung talagang yung pinaghuhugutan nyo talaga is the surroundings lang and the people. Yes. Kaya yun, nagiging natural kasi parang kung ano lang nangyayari sa world. Ganon. Yes, tama. Yeah, so, feeling ko po sana eventually magkaroon nga ng acting technique yung... Tingnan natin how to put into words ang acting technique. Let's ask ChatGPT. Yes. How How to be natural, ganyan yung acting. Tapos po, so yung mga roles nyo po, sunod-sunod, pero yung breakthrough nyo po ba na start nung nagsisimula kayo, what do you think was that? As in yung, yung Azucena na yun, ganon? Yung breakthrough role nyo po na project na sa tingin nyo pong after nung nagsunod-sunod? Or... Feeling ko yun pa rin. Kasi nanalo ako ng Best Supporting Actress sa launching movie ko. Tapos bata pa ako na I was only 17. Nung nanalo, ganyan. So, syempre, parang, okay to, bago, bagets, ganyan. So yun, dire-diretso na yung work ko noon. Muna ako yung hubog, yung sa amin ni Asunta. Tapos, best actor siya, best supporting din ako. And then, yung mga munting tinig na after that, medyo namatay na yung pelikula kasi nauso na yung mga bold. I was too young pa nun eh. Wow! Plano pa pala. I was too young nun. Yes. So, parang namatay siya. Parang kung hindi ka bold film, hindi ka kikita. Ayaw din yun. Yes. So, nag-TV ako. Ayun. Sira buhay ko. Charot! Sorry. Ano po yung nag-start kayo ng TV? Mga series? Click. Okay. Click, Kirara, mga ganyan. And then, nag-soap opera na ako. Tapos doon na nag-start yung pagiging kontrabida. Oo, doon na nasira yung buhay ko. So, doon po kayo na kakast, no? Yes. And then you said yes because of the money, ganyan? Or... Oo, kasi tinaasan ko yung talent fee ko nung sa Valentina. Ang haba ng negotiation namin doon. Dahil ayaw ko talaga. Dahil alam ko yung galawan sa atin na once sa kontrabida, always sa kontrabida. And wala naman akong problema, dapat. Kaya lang nakaset nga yung utak ko na gusto ko important films, important roles. Yung so, parang stories. Masakit sa akin na ganito yung ginagawa ko. Tapos parang hindi ko alam nakakagatin yung talent fee. Kaso nag-yes sila doon. So, natuloy. Pero ang ganda rin naman po ng portrayal nyo doon. Worth it naman yung binayad nila sa akin. Hindi ko naman joke yun. Pero for you din kasi parang yung boundary din nyo sa sarili nyo na gusto nyo talaga yung story is maganda, yung role talaga. Sabi nyo rin po sa isang interview na kahit kontrabida, okay lang naman. Basta maganda yung kwento. Basta may pinanggagalingan siya. Bakit siya bad? Ano nangyari sa kanya? Ano pwedeng gawin para umayos yung disposition niya? Parang ganon. Hindi pwedeng papasok ka lang doon, tapos sampal-sampal ka sa ginagawa niya. Ikulong na yan. Diba? Nung unang panahon, sinusunog yan. Kasi nga po, since natural actor nga po kayo, diba? So parang, saan ko nagagaling? Hindi ko talaga alam. Kasi meron po iba, diba, na parang pwede naman mag-invento. Hindi nila gagawin eh. Because, hindi naman talaga nakafocus sa kontrabida yung palabas eh. Laging yung bida eh. So, wala akong oras para mag-isip ng backstory mo, Alex. Basta bad ka lang dito since birth, inggitera ka, okay, action. Ganon. Mahirap nga humugot pagka ganon. So, ngayon naman po, pagka may projects na mga inaalok sa inyo, what makes you say yes to these projects? Basta, yun nga, pag nakita kong, importante to, parang you'd be proud to be part of this film na mayroon siyang sinasabi. Diba? Or this is a topic na dapat pag-usapan. Kahit nasabi mong love or rom-com lang yan, yung
yung conflict, yung parang interesting to hindi pa masyado napag-uusapan or hindi pa napag-uusapan in this manner. Yan, game ako dyan. Like yung sa kita-kita po, diba? Parang, something like that. Yeah. Iba yung kwento. Yes. Diba? So, parang may blind. Tapos, ito hindi typical love story, ganyan. Tapos, ang gusto mo nun, parang, ganon. anong gagawin mo pag nakakita na siya? Ano magiging reaction niya, diba? Tapos biglang nung nakakita na siya, wala na siya. Parang interesting. Sige nga. Tapos lead role pa yun. Eh di parang like everything you're looking for. Yes, nandun na. Nandun. Shot in Japan. Yes, Doon pa lang. go. As in, ang litit ng talent ko sa kita-kita. Naubos ko pa lahat sa shopping yon. Kasi nga feeling ko nakarating ako ng Japan ng libre, ng napakatagal. Parang, bilhin natin to, sir. Kaya gano'n. Yun lang yun. Masaya lang akong gawin siya. Tapos nag-pay off. Yes. Ng sobra-sobra. Bongga, yeah. Parang yung 10 years ko of sadness, biglang in one film, nandun na lahat. Yun tapos, din yung ganda. Yeah. Feel ko, yun nga, kailangan lang ng patience. Pagka meron kang boundaries for yourself, feeling ko kailangan mo ng patience para before mo ma-reach yung talagang gusto mo. Yes, kasi itetest ka talaga hanggang saan mo i-hold yung values mo. Kung ano man yung sinabi mo, di ba? Na panghahawakan mo hanggang kailan ka bibigay. At aminin na natin, kung may naman nag-alok naman ng amount, charot. Ito na naman tayo. Baka naman kasi hindi naman natin alam lahat ng tao may katapat. Wala naman nag-alok ng kakaibang amount na parang ilang years ko bubuuin yung 20 million para sa left nipple ko. Isa pa lang yun. Isa pa lang to. Hindi, parang ganon. So, yun. Hindi, pero okay ako. As in, I don't think... No regrets. Wala. Siyempre, hindi, yung sinabi kong ayoko ng kissing scene, ayoko ng love. May mga moments na hindi mo talaga may iwasan na like, naka-oo ka na bago mo makita, tas nahiya ka na, or tipong, andyan yung ka-eksena mo, and mabait naman siya sa'yo, kilala mo siya, parang okay lang yan, isang kiss lang naman yan. Pero as much as maiiwasan ko, for the children. Charot. So, yun po talaga yung main thing nyo, no? Sa mga sexual content, ganyan. Yes. Yung sa akin naman po, parang yung sinasabi ko, gusto ko yung ginagawa ko, like, something I believe in. Parang, yes, yung ganon. Yung ayoko na magpo-promote ng something na, like, ayoko, yung ganon. Tama yun. Yung, diba? So, tama yun. Kasi may mga ibang products na hindi naman aligned sa'yo, ganyan. Pero at some point, kaya sa podcast, aabot ka na, meron kang product na kailangang i-market na depende rin sa pera. Magkano nga? Diba? Ilang months po ba yung contract? Yeah. Napag-uusapan po. Napag-uusapan niyan lahat. Yes. Tsaka important din po sa akin yung relationships with people. Yes. So yung mga ganun pong aspect, sobrang hindi lang siya with the acting lang. Diba sobrang daming connected with it. Yes. And then, so, kayo naman po, kailan kayo nag-start or kailan nyo naisip na gusto nyo rin to be behind the scenes? So, with writing muna. Doon po nag-start, no? Writing, yeah. Siguro nung time na yun, kailan ba ako nag-start magsulat? Hindi ko na alam. Siguro baka 2016, ganyan, 2015. Oo, tama, 2015. Kasi, ba't nga ba? Hindi. Nagsusulat kasi ako ng mga kanta. May album ako, ganyan. Pero yung hindi siya for public consumption, huwag nyo nang hanapin. Masyado siyang malungkot. Masyado siyang maganda. Anyway, ganun. So, parang after a while, napagod ka na magsulat ng kanta. Parang, pwede ko isulat. What if mag-try ako ng script? Ganon. So, yun, nag-start ako. 12 yung unang kong sinulat. Yung film na ginawa ko na 2 tao lang, isang bahay na claustrophobia talaga siya. Wala lang silang ginawa kundi mag-away. Parang sequence 1 pa lang, maghiwalay na lang kayo, please. Parang ganon. Try lang naman siya. Try lang siya. And then, siguro nung time na yun, may mensahe kasi nga ako. Parang, paano ba may lalagay? Kasi kung hindi nila may isip for you yung role, baka pwede ikaw na lang mag-isip. Gawa ka na lang. Ano yung main message niyo po for that one? Yung mga taong natatrap sa isang relasyon na isa lang yung masaya. Isa lang yung masaya. Tapos one day gigising ka, ayoko na pala nito. Matagal na actually. Parang ganon. So, yun yung gusto nyong sabihin. Yes, yung parang ano makakapag-no sa isang proposal, sa isang babae. What's the reason for her to say no? Kung matagal na kayo, live-in kayo, ba't siya nag-no? Parang ganon.
And then, ano pa po yung mga ibang nasulat nyo? The Diary of a 30-something. Naging series yun sa Sari-Sari, yung parang channel ng Viva Films. Parang puro babae na 30-something na may mga 30-something issues. Ganon. After that, yung May Amanda. And then, which you directed and produced din po, diba? Yes. Oo, pero and acted in. yung True Night and Day, pinasulat ko na sa iba yon. Pero nauna yung May Amanda. So parang after May Amanda, nagpapasulat na lang ako. Tinamad na. Susulat mo tong kwento na to. Basta ganito mangyayari. Sulat mo to. Ganon. Pero sa inyo po yung idea? Yes. Buo naman siya. Parang minsan meron talagang hanggang dito lang yung naiisip ko, may concept ako, ganito, to. Ano magandang gawin? Yun. Parang ganon. Pero magsulat ulit ng screenplay, I think mas magaling sila as writers. Pwede bang kayo na lang? Magbabato na lang ako ng ideas. Ganon. Pero yung producing naman po, paano nag-start yun? Tsaka yung directing? Ang producing, sa 12 nag-umpisa. So, writer, actor, producer. Producer ba ako doon? Ay, hindi ko na maalala. Walang bayad lahat yun. Anyway, so, ganon din yung True Night and Day. Para may part of your, like, talent fee na waived. Diba? Ikaw yung nagbubuo din ng team. Gusto mo si ganito, ganyan. And then, for a little percentage of the film. And then, yung May Amanda, ayun na, tuloy-tuloy na siya. Parang, mas gusto ko yung ako yung may hawak. Kasi nga, pag hindi ako, kung saan napupunta, kung ano na napupuntahang message. So, at least ikaw, alam mo na from the start kung bakit mo ginagawa tong film na to. Pero sabi niyo po, ayaw niyo na mag-direct ulit, na kayo din mag-a-act na lead. Hindi ko rin alam talaga pumasok sa utak ko nung time na yun eh. Hindi ko talaga alam. Pinagsisisihan ko po. Pero ang ganda naman nung kinalabasan. Siguro, hindi ko na panood, I promise. Talaga? Hindi ko talaga kaya. Ganun ako, hard ako sa sarili ko. As in, ang pangit ng gawa mo, ganun. May ano pa rin, parang imposter syndrome. Hindi ko alam. Malay mo, hindi naman pala imposter yun. Tama naman ako. Talaga naman pangit yun. Pero nung so nung ngayon, pwede ka rin pong mag-direct pa rin, pero ayaw niya na mag-lead talaga. Yes, kailangan pag nag-direct ako, as in, nanonood ako sa screen habang, ay, galing na artista. Ganyan, hindi siya magaling dyan, cut, gano'n. Hindi pwede yung umaarte, tas cuts, papanorin ko sarili ko, ulitin natin. Medyo, mahirap. Medyo kalokohan talaga siya. Gano'n po katagal yung chinut niyo yung May Amanda? Tsaka yung pre-prod, tsaka post-prod? Ay! Gano'n katagal? 3 years. Kasi yung shooting namin, mga siguro 13, 14 days, pero initially 10 lang yung binigay sa akin. Kaso ulan ng ulan. So wala din makunan, and then umalis si Piolo, and then after 1 month bumalik. Ganon, and then nag-pandemic na. Pero tapos na kami mag-shooting by then. So during the pandemic, yun na yung post-prod. Gano'ng katagal po yung post-prod? Ang haba. Kasi yung ko, iba-iba sila ng version na gusto nung panahon na yon. May kaya pala nagkakaroon director's cut. May version kayo. May version si ganito, may version si ganito, may version yung nanay niya, yung tatay niya, yung lolo niya, ayun. So, ang tagal, tapos meron pa palang sound design yun. Tabantayan mo yung subtitling, pa ba yun? Music, graphics. Sabi ko, wala naman nagsabi sa akin. Akala ko yung director ganun lang, cut. Okay, pack up. Galing. Hindi pala yun. Pero ang dami kong natutunan na nadadala ko sa producing. And then ngayon po, producer nga po kayo ng AWU. Yes. A World of Our Own, yes. Paano naman po nag-start yun? Paano mo nag-start yun? Kasi yung True Night and Day, yung una kong company, yung Mischief ang pangalan nun. And then, hindi siya natuloy. So, nagsolo ako. Kaya naging with other people yung Mischief before? Yes. Okay. So, naging A World of Our Own. So, nag-isa na kayo talaga? Guys, ako na to. Ako na? Total, ako naman talaga to. Ganon. So, yun. So, ngayon, yung movies ko, yung ideas ko, or yung mga at least pinapakialaman ko talaga. Yun, A World of Our Own yun. And ano na po yung mga na-produce nyo so far?
My Amanda, and then yung What If with JM De Guzman. Yes. And then, sa ngayon, ang dami. Pero, in the works. Walang natutuloy kasi nga, pera po yung kailangan namin. Kailangan ng mga sponsors, ganyan, producers. Na hindi, ano ba yung word? I cannot find out, but madugas. Huwag ganon, guys. Yeah. So, kailangan talaga maraming usap yung mga ganyan. Yeah. Mahirap makapag-negotiate sa ganyan. Sobra kasi ako, pag perang usapan, wag na lang tayo mag-usap, ganon. Kaya lang, syempre, gets ko naman. They're in it for the business, di ba? Hindi naman na, gusto namin makagawa ng magandang pelikula. Gusto namin pera. Well, both. Yeah. Kasi, gets ko naman sila. Gets ko naman sila. Yes. Part din yung kailangan, paano din sila kikita? Kasi di ba trabaho syempre, din yun? What's in it for me? Ganon naman yung mga yan. And then yung sa ngayon po yung mga series din po naging part kayo, yung Replacing Chef Chico. Replacing Chef Chico. Tsaka yung sa May Forever nyo po with Empoy din. Kamusta po yun? Okay naman. Hindi ko na miss mag-TV. Pero okay naman. Okay naman siya. Napakagandang experience ng Replacing Chef Chico. Kasi, well, hindi naman din ako. Ako pa rin yung lead, yeah. Pero madami kasing sanga-sanga yung kwento. Pero like, lead ako sa teleserye sa Netflix. Yes. Dati ayaw nila ako eh. I mean, yung mga sa TV stations, di ba, parang kontrabida hanggang kontrabida lang siya. Tapos, nasa lead ka ng ano. Sabi ko, okay pa ako, guys. I can do this. Guys, I made it. Charot! Eh, congrats po doon. Kasi di ba yung story din po nun, parang yung si Chef Chico nga, di ba parang yung laging galit. Insecure. Yes. And yung sabi niya rin po, ayaw niyo yung ganun din. Yes. Within the prod. Yes. Di ba? So, hindi magandang vibe yun. Pagka ganun, lagi palasigaw yung director, ganyan. Yes. So, how did it feel like shooting that kind of a series? Well, nakakatawa naman ka talaga si Sam. After yun, magsusorry siya, guys. I'm so sorry, So, nakakatawa lang naman siya. Nakaka-tense lang kapag, alam mo yung tuloy-tuloy talaga. Tapos parang, minsan isip, galit na ba talaga siya? Tapos pagkat, hey guys, I'm so sorry. Ay, okay siya. Okay. Acting lang yun. Acting lang yun. Akala ko talaga galit talaga siya. So, at least diba? Parang it works. It's effective. Yes. Yeah. Pero yun po, yung sa production naman po, pagka diba yung mga may pasigaw na mga production minsan, hindi po talaga good na vibe. Pagka ganun, umaayaw din po ba kayo sa mga ganun? Pag alam nyo lang ganun yung prod. Oo. Kung ako may choice, hindi ko na sila kukunin ulit. Ayoko talaga. Kasi din po, diba? Nakaka-apekto talaga. Nakaka-stress siya ng tao. Minsan isipin mo pag ganun, sige, yaman na siya. Huwag lang ako. Ganun. Huwag lang ako. Huwag lang kami. Biglang, pak! 2 days later, ikaw na yun. Naman. Your time to shine. Oo, parang, so umabot pa rin sa akin yung anger niya. Ayokong ganyan. Yes, po, mahirap talaga pagka. Lalo na kung walang self-awareness. Kasi pwede kang mag-apologize after na, uy, Alex, sorry guys nalagay ko kayo kanina sa stressful situation. Wala naman silang ganun eh. Tama sila sa ginawa nila. Ganun. They're just like Chef Chico. Parang usually din po may reason sila, di ba? Parang stress lang din sila. Ganun. Grow up! Pero may ways na hindi need maging ganun. No, oo. Diba? Lahat naman tayo may pinanggagalingan. Gusto mo pasadan tayo ng backstory. Diba? Padamihan tayo ng insecurities or ng pero di naman kami nang-aapi ng ibang tao. So, it's a choice din po talaga. Ugali mo na talaga yun. Yes. Walang kinalaman. So, ano naman po yung pang-distress nyo? So, yung mga, di ba may birds po kayo? Yes, 2 birds. So, can you talk about them? Kailan nyo po sila na, Si Kitten, pandemic. May parang nanganak daw na bird na walang mapaglagyan. Tapos, ang tagal pinipilit sa akin. Ayoko talaga kasi nga, asan ko lalagay yan? Parang, hindi ako marunong sa pets, ganyan. And then, naawa ako kasi nakakita ko ng mga birds sa cage. Sabi ko, pagka-bird ba kailangan naka-cage? Hindi. Actually, hindi sila kailangan i-cage. So, pwede sa labas lang. Pwede. Naku, ba kayong kumuha dyan? I-cage lang? O sige, ako na bahala. Ayun, kami na-cage. Sa kanya na yung bahay namin. Nakikita na lang kami kay Kitten. Around na. Yes. Si Papi naman after Chef Chico, niregalo ni Piolo sa akin. Okay. And may iba po ba kayong hobbies? Wala na.
As of now, parang wala naman. Kasi sobrang busy na din. Ang dami na rin ginagawa with like acting Sobrang busy, producing. oo. Ito na yung mga pinaka-busiest years ko. Well, congrats din po kasi maraming projects. Maraming perang pumapasok. Ganyan. Maraming pera. As in, pwede kang tumambay-tambay na lang. Ay, nice. Yun yung goal in life. Yun. So, siguro gusto ko lang mag-ipon at this point. No? Tumatanda na rin kasi ako. I'm turning 25. So, ba't kayo nakakatawa? 26. So, gusto ko lang din mag-ipon dahil hindi na tayo bumabata and honestly, marami na rin akong roles na, yung dream roles na, ngayon, parang masyado na ako matanda for that. Iniisip mo na kung sino yung gaganap. May ganun na siya. Pero ano pa po yung goals nyo nga ngayon? Like, with acting po muna. With acting, parang nagawa ko na nga lahat. Oh, wow. Yeah, at least, feeling. Hindi, meron pa rin ako mga gustong roles. Maging sirena, ganyan. May flabs na eh. Dati pwede, pero ngayon parang may insecure na ako. Oo, ganon. Umiyak. Hindi ko malang pinagdaanan. I've never been to me. Wala nyo rin po. Isang dream ko din po yun actually. Tapos, maging sirena. Tapos, na-role. Tapos, naging sirena po for music video. Ako din! First music video ko, sirena ako. Yun. At least na-achieve nyo po pala. Walang tail. CG lang kasi yung tail. Hindi ko na-feel yung di ko makagalo tapos di ako makahinga. Hindi ko na-feel yun. Pero okay na po eh. Masaya na ako. At least, Sailing Alessandra De Rossi. Check it out. Yeah. So, yun po. Sa ano naman, what about in producing? Gusto ko talagang malagay sa mapa yung Abu. Kasi wala pa siya doon eh. Of course, yung mga nakakakilala, kilala siya, yung mga kaibigan ko. Para sa Abu ba yan? Yung gusto mo na after a while, naririnig na nila yung, uy, Abu ba yan? Uy, gusto ko yan. Parang, ano yan, kung ano man yung image. Wala pa siya doon. Hindi naman ako mag-decide kung ano magiging image ng Abu. Siyempre, kung paano siya i-receive ng tao. Parang may sarili din siyang breakthrough. Sana. Someday. Yeah, ganun. Yung, tsaka yung buo na siya. Yung kahit matutulog ka lang, kumusta? Ilang movies niyo dyan? Okay, maglalagay ng mga eksena ng ano, tutulog na. Magkano yung kinita? Ay, ganun na lang. Parang update na lang. That's the goal. Gusto ko lang magaganda yung films. Kasi lahat ng nakausap ko, even before, ang goal nila is, gusto ko lang gumawa ng magandang pelikula. After a while, hindi na yun totoo. Gusto ko lang na maraming pera. Tapos ang pangit na ng mga pelikula nila, sunod-sunod na. Parang sabi ko, sana hindi mangyari sa akin yan. Yung kinain ako ng sistema. Sana hindi. Pero magkano ba? Yung pa rin. Because we can never tell, no? Oo. Pero feeling ko na po, based din po sa life nyo na, di ba, with yourself pa lang. Ganun naman, you stayed true to that naman. So, I think hopefully, if kakayanin ng powers, magsistay din po kayo na story talaga ang ano talaga. Sana, unless mapalibutan ako ng mga taong, Alex, tigilan mo na yan. Lex, pera ang mahalaga. Paano kung araw-araw ko marinig yun? Parang, ayun yung tama kayo. Siguro pwedeng may point na gano'n, pero babalik. Babalik siguro, babalik. Hopefully. Yun ang storyline. Yun talaga yung lagi kong inisip. Huwag sana akong makain ever ng sistema. Which is a good thing to be aware of. Yes. So, kayo naman po, para kanino kayo bumabangon at patuloy na nangangarap? Naiihi ako eh. Alam mo, pag-ihi ko pa lang, naiihi ako. Sabi nila, it's a sign of high cortisol. Stressed siguro ako lagi. Well, para pa rin syempre sa pamilya ko. And para na rin sa kung anong pwede mong iwan sa mundong ito. Diba? Ganon din naman lahat ng work ko or yung even the relationships that I keep. Diba? Yung sigurado akong hanggang sa future generations pwede silang maka-affect. Diba? Yun. Na you're proud of what you're doing. Yeah, wala kasi ako offspring eh. So, alam mo yun, parang walang anak ni Alessandra. Yung dalawang ibon ko, naku, masuplada pa sa akin. So, I don't think mag-aartista sila. Hindi mo masasabing, ay, anak ni Alessandra, ang galing. Walang ganon eh. So, siguro nga, yung konting, mga films nyo, yung mga anak yung konting iniiwan mo pa unti-unti sa film, sa work mo, sa mga taong nakakasalamuha mo, sa family mo and friends, ganyan. And then lastly na, what can you give na advice to our dreamers na para sa mga taong like yung boundaries, kung gaano ka-important yung boundaries din when it comes to work, kahit saang larangan man yan?
Depende kasi kung ano yung tinuro sa inyo ng pamilya. Actually, hindi naman din ito tinuro sa akin. Sarili na lang. Nanay ko, ipapakita niya. Kahit libre. Yeah, depende yun talaga sa, I guess follow your gut. Importante yon. Ako tawag ko nga doon God feel eh. Hindi siya gut eh. May nagsasabing wag eh. So pag may nafe-feel kang mali na ganun, parang wag na nga lang ganun. So wag kang magko-compromise ever dahil lang sinabi ni friend, 'di ba? Pero yung gut feel mo iba. And then yun, kung ano yung sinabi mo, panindigan. Ganda. Importante yun. Yes. Importante yun na hindi ka lang known for your whatever you can give, but for the things that you say, diba? Not just for your work, but also your character. Mismo. Yes, ganda. Syempre. Ayun po. Yes. Thank you so much, Miss Alessandra. Ayun po, that's it. Dreamers, thank you so much. Have a good night and sweet dreams. Good night. Good night. Natulog na lang talaga. Uy, gisingin na lang ako after ng traffic. Dito lang ako.